po ang aktual na video ng exorcism ng isang exorcist priest mula sa San Fernando, Pampanga. Kasabay po ng sigaw ng tapang at panalangin, sila ang mga lingkod ng simbahan na humaharap sa mga puwersang pilit na sumasakop sa mahihinang kalooban. At ngayong umaga po dito sa Dear Dimples, ibabahagi natin or ng ating letter sender ang kanyang tunay na karanasan bilang isang exorcist priest. Dear Dimples, ako po si Father Raven Garcia, isang Roman Catholic priest mula sa Archdiocese ng San Fernando, Pampanga. Sa kasalukuyan po ako ang University Chaplain ng Angeles University Foundation sa Angeles City at isa rin sa mga priest formators ng University of Santo Tomas Central Seminary sa Manila. Isa rin po ako sa mga appointed exorcist ng Archdiocese of San Fernando, Pampanga. Ang mga kwento pong maririnig ninyo ngayong umaga ay batay sa mga tunay na karanasan ko bilang isang pari at exorcist. Lubos na gumagalang, Father Raven. At ngayong umaga nga po makakasama natin si Father Raven, isang Catholic exorcist mula sa Archdiocese ng San Fernando, Pampanga. Good morning po, Good morning po, Miss Father Dimples. Raven. Good morning At gusto po. niyo pong bumati sa ating mga kapatid na nanonood ngayon. Maligayang panonood po sa mga family ko, sa mga kaibigan ko. Of course, sa mga kasama ko po sa Angeles University Foundation at sa UST Central Seminary. That's amazing. Father, maraming salamat for giving us time today. Umpisahan na po natin. Kailan ka itinalaga para maging isang exorcist priest? I was ordained April 21, 2018 po. A month after my ordination, I was appointed by my bishop. That was May 2018 na maging isa sa mga exorcist po ng Archdiocese ng San Fernando, Pampanga. So 1 month after my ordination. Ano pa yung ginagamit ninyo kadalasan sa isang exorcism, Father? Sacramentals po ang tawag natin doon. Sacramentals. Yes okay. po, at ang sacramentals, hindi po yan anting-anting, hindi po yan agimat, hindi yan lucky charm, hindi yan pampaswerte, kundi ito po ay ginagamit natin upang lalong lumalim yung ating pananampalataya sa Diyos. Ano po ba yung mga sacramentals na yan? Yan po yung holy water, exorcise salt, blessed candles, rosary, crucifix, holy incense, consecrated bell, at marami pa pong iba. Father Raven, ano yung pinakauna mong karanasan na naaalala mo bilang isang exorcist priest? Newly ordained po ako noon eh. Tinawag ako ng parish priest ko sa Guagua dahil merong isang 14-year-old na babae na sinapian po sa kanilang school. At sabi ni Father sa akin, Father, pwede ka bang umuwi dito sa atin sa Guagua dahil merong isang possession dito na nangyari, so ikaw ang appointed ng obispo natin, so you will be the one to perform. So ang nangyari po, umuwi ako nung kinahapunan, tapos ay nagmisa muna ako sa isang chapel sa Santo Cristo Guagua. And then right after the mass, pinapasok sa kapilya yung isang bata na 14-year-old, no? Sinapian siya sa school nila. So let's say sinapian siya ng Thursday, isinagawa ko po yung first exorcism ko, that was Saturday evening. Right after my So, mass. a few days pa na Dalawang nagtagal, araw. Father, no? 2 hanggang 3 araw ho siyang possessed. No? And then, yun po, honestly, kinakabahan ako, natatakot. Kasi pag nagpe-perform kami ng exorcism, may mga kasama kaming pare, either 2 kami or 3 kami. Pero yun kasi para bang walk-in lang ba? Na biglang pinasok. Biglaan, Biglaan. kumbaga. Kasi in-inform ako ni parish priest nung umaga, pero natakot pa rin ako, kinabahan Of pa rin. course, yes. So, ang ginawa ko tinandaan ko po yung tinuro sa akin ng professor ko sa seminaryo. Just pray to God. No? Number 1, pray to God. Number 2, ask the protection of the Blessed Virgin Mary and the saints. So what I did is to bless the sacramentals first, and then pagtalikod ko po, tumalikod ako sa altar, humarap ako sa victim, namumula yung mata, and then nanlilisik. 5 lalaki po yung may hawak sa kanya, tumitilapon yung mga lalaki. No? Ang lakas niya. And then natakot ako kasi baka sipain ako. So what I did is pumunta ako dun sa likod ng victim, ng patient, and pinatong ko po yung kamay ko sa likod niya. Sabi niya, ang sakit, ang init. Sabi niya, nasasaktan ako. Ba't naiinitan siya? Sabi ko, sa kamay ko, ginanon ko. Hindi naman mainit yung kamay ko. Naalala ko po, during our ordination, nung inordinahan kami bilang pare, ay inanoint ng bishop ng Holy Chrism yung kamay namin. That's why priests can bless, can perform sacraments, because yung kamay ng pare, unworthy as we are, because we are also human beings, nagkakamali kami,
But our priesthood, nanggaling yan kay Jesus Christ. That's why we can perform the sacraments and other blessings. As you said, Father, kanina, no, you were also afraid. Kasi minsan iniisip mo, yung exorcist priest ba ay hindi natatakot. But again, you said we're all human, no? So, kumbaga, while you, of course, have a different blessing, no, and especially your hands, I'm so sure na merong traumang kasama ang bawat isang na-encounter nyo na napopossess. Paano mo nag-get over or hinaharap yung ganong klase ng trauma? Actually, ang mga trauma po na yan, we call them demonic retaliation. No? Sa una, talagang nakakatakot po, lalo na pagbaguhan ka. Ano po ba yung mga demonic retaliations na yan? After performing an exorcism sa isang tao o sa isang lugar, kapag mahina ka or wala ka sa state of grace, babalikan ka ng kalaban. No? Either hindi ka patutulugin, no? Yung attack pwedeng external, pwede ring internal, no? Lalo na kapag emotional ka, no? So, yun po yung mga naging para bang takot ko nung una na ngayon, nasasanay na sa tagal ng panahon, 7 years na po akong pare, sa tagal ng panahon, nakakasanayan ko na ho. So, yung trauma na overcome at nagiging ano siya, lumalakas yung faith ko sa Diyos, no? Lalong lumalakas yung pananampalataya ko. So, yung weakness, nagiging strength by the grace of God. Oo. Like you said, no, Father, no, paano pa mas nabago ang relasyon mo sa ating Panginoon mula nung naging exorcist priest ka? Kasi 'di ba, iba yung pari ka, iba rin yung exorcist priest ka. Mas lumalalim ba ang faith? Of course po, dapat maging madasali ng isang exorcist priest. I would like to quote from Canon Law Article 1172. Sinasabi na ang exorcism po ay appointment na nanggagaling sa obispo. No? It's a special permission or expression coming from the bishop. And kailangan ng exorcist ay may integrity of life, no? Madasalin. So, yun po. Mas naging madasalin po ako. And then, of course, importante yung sacraments kahit kaming mga pare. Tao rin kami, nagkakamali kami. We need another priest, a brother priest, para dun kami mag-confess ng mga kasalanan namin. So, lalo pong lumalim yung aking pananampalataya at tiwala sa Panginoong Diyos. Because at the end of exorcism, makikita mo, mananalo ang Diyos laban sa masama. Mananalo ang kabutihan laban sa kasamaan. And I also wanted to point out, kasi I'm sure marami sa mga kapatid natin, what if dumating tong pagkakataon na to and of course they cannot reach you right away or maaaring hindi nila alam ang unang gagawin. I heard kanina when you said na you always have to seek the protection of the holy angels and the Blessed Virgin The Blessed Mary. Mother, No? yeah. Kasi ako talaga, kinalakihan ko yan, na parang ang sabi sa amin talaga ng pare, you can pray to Jesus, you can pray to the Lord, but you also have to ask always for the guidance and grace of the Mother Mary. Yes, correct po. Why is that important? Well, quoting from the Gospel of John, chapter 2, verse 1 to 11, that is the wedding feast in Cana. Alam po natin yan, familiar sa atin yung gospel na yan, na naubusan ng alak dun sa kasalan sa Cana. At upang hindi mapahiya itong bagong kasal, no, si Blessed Mother, si Mama Mary, ay nandoon siya at nandoon din si Jesus kasama yung mga disciples. Ang unang lumapit sa Panginoong Jesus ay yung nanay niya. Naubusan na sila ng alak. Anong sagot ni Jesus? What's your concern about this? Hindi ko pa oras, sabi niya. Pero anong sabi ni Mama Mary? Do whatever He tells you. Gawin niyo kung ano yung sasabihin ng anak ko. So, hindi makatanggi ang anak sa nanay. Ay, syempre. Oo. Di ba? Ayaw mapahiya ng anak ang kanyang nanay. So, sabi niya, sige, punuin niyo ng tubig yung mga lalagyan. Beautiful. Yeah, at mula sa tubig, naging alak. So upon the request Yes, of the Blessed Virgin Mary. Of course, mga kaibigan, we do not worship the Blessed Mother. Yes. We Catholics, we do not worship Mama Mary. But she has a special place in our hearts because she is the Mother of Jesus. Totoo. Kung mahal natin si Mama Mary, mas mahal ni Jesus yung nanay niya. Oo. More than we love Mama Mary. And sabi nga, di ba, we honor our parents. Even Jesus Yes. has done that. Yes no? po. Father, maraming salamat. What a joy to have you here. And thank you, no? Dahil pagdating sa mga ganitong pagkakataon, pag pinanghihinaan tayo ng loob, lalo ngayon sa buhay natin, maraming mga pagsubok, it would be good to know that the church will always have you and all the rest of our priesthood and everybody who serves the Lord, no, nakakampi natin pagdating Yes po. sa ganito. Father, maraming salamat. Maraming salamat Any din po. other message or social media accounts? I'm not sure if you have that, but you may share. Of course, I would like to invite everyone to watch the Know the Faith Catholic series
on Facebook and YouTube, hosted by Mr. Paulo M. Velasquez and yours truly. So sana po panoorin niyo po ito. Ito po yung catechism program namin ni Brother Paulo. Maraming salamat po. Thank you po, Ms. Maraming Dimples. salamat, Father Raven. Maraming salamat. At sa mga kapatid po natin gustong i-share ang inyong kwento ng inspirasyon, pangarap at laban sa buhay, mag-private message lamang po sa ating official Facebook page na Good Morning Kapatid. Hanggang sa susunod po nating kwentuhan, dito lang sa Dear Dimples. Mga kapatid, Dimples Romana po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong issue at headlines. Mag-follow na po at subscribe na sa social media pages ng News 5.